ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na alam ngayon kung sino-sino ang kalaban ng mga panganiban sapagkat matapos ngang masunog ang kanilang pamamahay, agad ngang tumawag si Vanessa sa health facilities kung nakatakas ba itong si Angel. Sa kasamaang palad ay ikinagulat ni Angel ang balita dahil malinaw na naroroon umano si Angel Aquino. Kaya malaking pagtataka ngayon ni Vanessa at Marco kung sino nga ba talaga ang taong nagtangkang manunog ng kanilang pamamahay. Sa pagkakataong ito, malaking katanungan din kung sino ang nakikita ni Mikay na babaeng nakamaskara na umaaligid-aligid sa kanilang tahanan. Kaya naman nangangamba ngayon si Vanessa kung meron nga bang kakuntsaba itong si Angel. Subalit ni isa ay wala nga silang maisagot sa kanilang isipan. Kaya naman nagpaimbestiga na itong si Vanessa at Marco dito kay Inspector Vergara. Ngunit kahina-hinala ngayon ang mga kinikilos nitong si Inspector sapagkat siya pa ang nagsabi sa mga panganiban na wag na umanong lumipat sila Marco at Vanessa sa dati nilang tinitirhan dahil alam nila na baka babalikan lamang sila ngayon ni Angel kung sakaling makatakas ito. Kaya naman itong si Miss Vanessa ay sinabi niya kinakailangan nila ng makahanap ng mas malayo at walang nakakaalam. Bigla na lamang sumingit itong si Inspector at sinabing may alam siya. Kaya nang doon na nga sila tumira ay hindi pa nga kumakagat ang dilim. Ay marami na ngayon ang kahina-hinalang mga kilos at ang mas nakapagtataka pa dito kay Vanessa. Dahil sa bahay na iyon ay may isang kwarto na talaga namang nakalak at tila hindi nga ito malayang buksan. Kaya naman kinagabihan, agad nga ngayong sinabi nitong si Yaya Veron na hindi umano maayos ang kanyang tulog doon sapagkat tila may guni-guni nga silang nakikita. Ngunit anya nitong si Madam Sylvia na baka sampalin umano nito ang bibig nitong si Yaya Veron sapagkat kung ano-ano na lamang daw umano ang pumapasok sa kanyang isipan. Mas kinakailangan umano nilang magdasal na sana'y wala nang darating pang mga problema, lalo pa na nakulong na itong si Angel. Subalit hindi ngayon maalis sa isipan nitong si Vanessa na kung nakakulong itong si Angel ay sino kaya ang taong nangangambala na naman sa kanila. Ngayon ay dito naman parang praning si Angel sa loob ng health facilities at sinabing natalo na naman siya dito kay Vanessa. Dahil hindi nga nagtagumpay itong si Angel na utuin ang nurse na may hawak nga ng naturang susi. Kaya wala na naman siyang pagkakataon para makatakas. Subalit kung sakaling hindi man siya makatakas, ay siguradong kikilos naman ang kanyang utusan sa labas. Kaya malabo kaya na hindi na makakalaya itong si Angel sa health facilities at meron na naman siyang galamay na pinapakilos sa labas. Kaya sa pagkakataong ito, sinabi nga nitong si Angel sa kanyang kaibigan na kaluluwang si Kiara na kahit nasa loob siya ng naturang health facilities, sigurado pa rin siyang makakaganti siya ng paulit-ulit kay Vanessa. At sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin umano ni Angel na ang mga mahal na sa buhay ni Vanessa ang magdudusa sa mga kasalanan umano ni Vanessa kay Angel. Mauuna na nga dito itong si Mikay dahil alam nitong si Vanessa
na mahal nitong si Angel si Mikay at siguradong si Mikay ang unang maiisip nitong si Angel. Hindi nga nagkamali ang hinala ni Vanessa dahil mismong si Mikay pala ang puntarya ng babaeng nakamaskara. Sabay sabi na dudukutin niya umano ang naturang bata at ito ang magiging pain ni Angel kay Vanessa para makatakas umano si Angel sa health facilities.